Pero never ako nakahawak ng original. Tio Bray, ang size ko, size 10. So sabi ko kung pwede sa akin na lang. Kinuha ko. That time I was in college. For 2 years ginamit ko yung sapatos na yun. Nakaganon yung pa ako. And may mga araw na kulang sa pera. Kailangan maglakad. Mula Maynila hanggang Parañaque. Titisin mo yun. Yun yung panahon na sinabi ko sa sarili ko, hindi to magiging forever na sitwasyon ko. Ngayon masasabi ko, boss, mas marami pa akong sapatos kay Imelda Marcos. When I was younger, I thought everything was about money. I thought your value is based on how much you earn, what you wear, and what you drive. And then you realize none of that actually matters. Simpleng buhay lang. Simpleng buhay pero abundant. Not just with financial, but abundance sa health, abundance with love, abundance with relationship, and abundance of peace. Personal question, bro. Yes, boss. Have you forgiven your father? Wow! Grabe ka, boss, ha? What's up, guys? Welcome to the fastest growing self-improvement podcast, ang Do You Think? Ako nga pala ang host nyo, si Tio Bray. At syempre, nandito tayo sa Tritone Studios. Biggest shout out to my management, Tritone Entertainment. At syempre, kung gusto nyo naman ng self-improvement at umayos ang buhay nyo, mag-subscribe kayo dito sa channel para naman matulungan nyo tong channel na to mag-grow into 100,000 subscribers. And of course, you can follow this on Spotify. Pwede nyo i-rate yung podcast, mag-comment kayo, mag-like. Napakahalaga nun para mas mapakalat pa natin yung message natin itong podcast na to. And without further ado, syempre, papakilala ko na sa inyo yung guest natin ngayon. Siya ang founder ng Philippine-made na sapatos. Para sa akin, isa sa mga una na napakaganda ng quality. Thin cotton sneakers. At pa-expand namin siya. Internationally. Pa-international na tong kumpanya, guys. Grabe. So ako, hindi na ako makapaghintay. Papakilala ko na siya, si Paul De La Fuente. Ayan. Maraming salamat. Magandang gabi sa'yo, Tio Bray. Natupad din ang aking pangarap na maka-guest dito sa show. Grabe naman, grabe naman. Mo, boss. Ako naman, pangarap ko din maka-guest ng mga tulad mo na madaming masashare sa mga, alam mo yun, mga nanonood, may inspire, Pero bago natin start, sir, pwede mo bang kwento sa atin yung background mo, saan ka nag-start, tapos paano nag-start yung Thin Cotton? Right. Well, the usual, no, boss? Siyempre, tayo, lumaki tayo, hindi naman tayo ganun ka-fortunate, di ba? Pero one thing's for sure, bata pa lang tayo, may pangarap na tayong magkaroon ng malaking kumpanya, di ba? So we worked our way up. Naging OFW po ako sa Singapore for 4 years. Wow. Pero syempre, yung pagiging OFW na yun is more of mag-ipon lang. Pagkatapos mag-ipon, naka-try ng iba't ibang negosyo, nag-try ng networking. After nun, naglipat ako. Siguro, boss, ewan ko siguro nakita mo na to. Meron ako dati produkto, yung bag, na pinapasok yung sasakyan sa loob ng bag, tapos pag bumaha, lumulutang. Parang? Ako yon. Wow. So, sumigat yun sa buong mundo. Then, nagbenta-benta ako. Pero, I tried to get funding, pero medyo naipit ako doon. So, I had to divest off of that. Sometime in 2018, sumubok na naman nagnegosyo multiple times. Nag-try ako sa sneakers naman. Pero this time, cleaning and customization, boss. Yung makikita mong mga naglilinis na sapatos. Bumagsak yung pandemic. From there on, lahat ng naipon ko from being an OFW nawala. Ubos yung pera talaga, boss. Zero? Sabihin na lang natin may anak ka. Tapos mga running on fumes ka na lang. During that time, I think mga 75,000 na lang on whatsoever. Tapos nagsara pa buong mundo. Sabi sa akin ng wife ko, wala naman tayong choice. Isugal mo na yung 50. So nangyari, nung sinugal ko yung 50, hindi literal na sugal. Sinugal ko sa negosyo, nag-e-commerce ako. Okay. Before I sold sneakers, I sold nebulizers, RF radio frequency devices and all of these things. Bumenta ka agad kasi nag-retail therapy yung mga tao. Sometime in August of 2020, sabi ko, ito pa rin ko na yung pangarap kong magkaroon ng shoe brand. Nasa sneaker industry pa lang ako, naglilinis pa lang ako ng sapatos, sinusulat ko na yan, vinivision board ko na yan na
gusto ko magkaroon ng sarili kong sneaker brand. Okay. So August of 2020, sabi ko start ko yung FinCotton, and then nag-Facebook ads ako, nagpadala ako ng mga sapatos sa mga konting artista, and sinuwerte ako, by the grace of God, nakuha ko si Floyd Mayweather. Wow. That was a once in a lifetime opportunity. For 15 seconds he said, FinCotton, really proud of what you've achieved, the shoes and whatsoever. I'm proud of you, my team is proud of you, ganyan. So, nung ginamit namin yon na shoutout niya as an ad, doon biglang, parang, Tio Bray, isipin mo ang mindset ko nun kasi mahirap maging propeta sa sarili mong baryo eh. Mismo. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng tao sa labas, which is si Floyd Mayweather, para maniwala yung mga tao sa loob ng Pilipinas. So, nangyari, after kong kinuha si Floyd Mayweather, doon na nagpasukan, PBA, mga sikat na influencers, mga artista, sunod-sunod. And then, nag-build lang siya ng momentum. 5 years after, which was, our anniversary was last month, August of 2025. 5 years na tayo. We are on our way to international expansion. Yun na tayo, boss. Right ko. God is good. God is really good. Yes. I agree. So, ang talino nung ginawa mo, no? Yung sa labas ng... Kasi, yun nga yun ang dapat basagin na ng mga Pilipino ngayon, yung mindset na pag local, pangit. Correct. Hindi competitive. Parang ganun. So, ngayon kasi ang dami na kahit sa pabango. Yes, boss. Kahit sa... Ako mas gusto ko nga binibili sa TikTok shop yung mga local brands ngayon eh. Pabango, skincare, kasi... Reasonable pa, no? Oh, reasonable. Tapos lumalaban. Yeah. Lumalaban yung product kahit papano, di ba? Hindi ko na lang i-mention yung iba, i-guess ko na lang. Parang ganun. Di ba? So, para sa akin, ang ganda nung ginagawa mo kasi binibuild mo yung bansa natin sa mapa ng pagdating nung sapatos, nung products, ganyan. Pero bakit shoes? Bakit yun ang dream mo? Naku, boss, tinanong mo pa. Mabigat sa akin yung tanong na yan. Okay. When I was 7 years old, my dad decided to leave us for another woman. Okay. So it was, I had to compete for his attention. When he was with us, mahirap kami. Okay. He was struggling in business. He only found success nung wala na siya with us. Okay. And sobrang naging successful siya. As in, umabot sa point, nakatira siya sa Loyola. Sa Katipunan. Yung ganung level ng yaman. Kapitbahay niya si GMA. Okay. Diba? Ganung level. La Vista, ha? La Vista, yes. La Vista. Doon siya nakatira. There was a time when I was in... college, kasi puro peke lang binibili ko, boss, yun lang kaya kong bilhin. Mga pa 500 na Cortez. Oo. Di ba? Bumili rin ako niyan. Yan. Yun lang yung kaya natin bilhin. Yung mga Stan Smith na 500, Cortez na 500. Kopya eh. Yes. One time, he came home from the US. Yung mga outlet. May dala siyang Adidas na size 9. I think, papasalubungan niya isa niyang kaibigan, di kasha. Sabi niya sa akin, Chris, meron ako ditong Adidas na original size 9. Tio Bray, ang size ko, size 10. Pero never ako nakahawak ng original. So sabi ko, kung pwede sa akin na lang. Kinuha ko. That time I was in college. For 2 years, ginamit ko yung sapatos na yun. Nakaganon yung pa ako. And may mga araw na kulang sa pera. Kailangan maglakad mula Maynila hanggang Parañaque. Titisin mo yun. Pero yun yung panahon na sinabi ko sa sarili ko, hindi to magiging forever na sitwasyon ko. And core memory ko talaga yung sapatos na yun. Kasi hindi para sa akin yung sapatos na yun. Extra lang na binigay sa akin na hindi kasya sa akin. Ngayon masasabi ko, boss, mas marami pa akong sapatos kay Imelda Marcos. Totoo. At hindi galing sa... Ay, sorry. Ayoko magsalita. Mahirap. I'll cite you in contempt, boss. Mahirap. Mr. Chair. Diba? Pero yes. Ikaw, yung success mo ngayon, personal question, bro. Yes, boss. Have you forgiven your father? Wow! Grabe ka, boss, ha?
The challenge is, boss, and I'll be honest with you, I'm a very prayerful man and I am very faith-based. The challenge is, I never understood the gravity of the faults na ginawa niya sa akin until I had kids. And my eldest came out 2 weeks after he died. Okay. So, siguro wala akong closure. Hindi ko nasabi sa kanya yung kailangan kong sabihin ngayon na may anak ako. Kasi every time I look at my kids, I always tell myself, paano ko may iwan to? Nilalagay ko yung sarili ko sa shoes niya, figuratively. Paano ko may iwan tong mga to? Never ko ma-imagine, never ko maisip. So, yung heaviness nung naramdaman ko, after na. Nung death. So, never ako nagkaroon ng closure. Hanggang ngayon. But I think, I mean, for me, no, I'm not vengeful. Yeah. But it's more of yung just the motivation, yung gigil nandyan. Just to be at a point where ito yung nangyari. Paabutin natin sa never ma-imagine ng kahit sino sa mundo na Pilipino na kayang gawin to. And that's one of the driving forces kung bakit talagang aggressive tayo sa pag-grow. But obviously, syempre, the negatives doesn't outweigh the positive. Really, my main drivers talaga, mga anak ko talaga sa asawa ko. Kasi the reason I ask, yes, okay, boss. kasi di ba sabi ko sa'yo kanina, nagpa-practice din ako ng spirituality. Ang nagsabi sa akin ito, spiritual teacher ko sa Bali. Okay. Actually, tip ko lang din kasi alam kong... Kailangan ko yan, boss. Ang nanay mo daw, pag pinatawad mo or maganda ang relationship nyo, health mo ayos. Tapos yung tatay mo, pag pinatawad mo daw siya, yung tatay mo, yung ano mo, aayos yung financial mo. Bobo ka. Ako, last year lang. I mean, yung my tatay was a good man, was there for me, it's just that I'm so, masyado akong bugoy nung bata. Na hindi mo ako naintindihan ready. Kung bakit kanya dinidisiplina. Tsaka lagi siyang galit sa akin. Ngayon, hindi ko naintindihan. Hanggang sa nagets ko, mahal niya pala ako. Kaya siya ganun. And ang swerte ko, may tatay pala ako. So, nung February, tinan mo si God ang bait sobra. Umuwi yung tatay ko galing States. Gumawa siya ng paraan talaga para ma-clear ko. Do you believe in money blocks? Money blocks? Money blocks, meaning mga nagbablock sa abundance mo. Okay, sa potential mo. Okay. Sa ano mo. Okay. One of my biggest money blocks was because I didn't love my father that much. It hindered you? Parang ano siya money block siya na, kumbaga sa spirituality, yun yung mga kaya hindi pumapasok yung blessing. Hindi ka maka-function ng talagang... Yeah, boss. Naakala ko naman, okay naman kami ng tatay ko. Pero deep inside, subconsciously, ang tumatakbong program, hindi ano. Hanggang sa kinausap ko siya, sinabi ko yung ganto pala ako, ganto pala yung ano, nag-sorry ako sa kanya, nag-ano ako sa kanya. Nung ginawa ko yun last year, doon na nag-start to lahat nung nangyayari sa akin. So, baka lang, dahil mag-e-expand ka, I have a big tip for you. Kasi binigyan mo ako ng time dito. Gusto ko rin siyempre makatulong sa'yo. Do you do meditation? Yes, boss. Okay. On your meditation, when you close your eyes, when you iharap mo yung dad mo sa'yo. And then talk to him. Sabihin mo unang-una, I'm sorry. Please forgive me. Kinikilabutan ako. Ako din, boss eh. And then you thank him for the lessons, for whatever, Kasi he made you who you are right now. Positive or negative. Yeah. Dahil yung sakit na yun, he made you who you are right now. Yeah. Ang ganda nun. And then tell him you love him. Appreciate that, boss. I will do that, definitely. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Maniwala ka sa akin. Putok ang negosyo mo. Yes, pati yung relationships mo ayos. Nangyari sa akin,
Sinishare I ko lang. believe you, boss. I believe you. I Sinishare believe you ko sa'yo. 100%. Kaya gusto kong, kasi total healing din naman itong podcast na to. It has been a struggle for me nga because of the timing also of what happened. But I really appreciate you saying that, and I'll do that. Kung kailangan mong umiyak, iiyak mo na. Kasi yun eh. Yes, boss. Yun yung release eh. Pag na-release mo yan, si Coach Rasuson, Coach Rasuson, sabi niyan, madami rin akong natulong sa akin yan. Nung release ko lahat yun, biglang how is it possible? Naandali. Tapos ngayon, lagi kami magkausap ng dad ko. Tinatawagan ko siya. Dati hindi ako ganun. Yun nga. Diba? Namatay na kasi ang mami ko naman, ang namatay. Nice. Pero yung mami ko, sobrang close. Nung namatay yung mami ko, as in, meron talaga akong mga point na sa buhay ko na parang, bakit Ermat ko? Wala na akong kakampi. Siya lang kakampi ko. Ang feeling ko for the longest time, ang paborito yung kapatid kong babae. Pero lahat pala yun, gawa lang ng utak ko. Lahat pala yun hindi totoo. Lahat yun, it's because ako yun. Na ako naman, baka lang din may mga nagawa ka din na kwento sa utak mo na hindi totoo. Dahil to be honest, hindi mo naman nakita kung ano yung pinagdaanan niya eh. Diba, hindi naman talaga natin alam kung ano yung naramdaman niya, ano yung nangyari. Ba't siya umalis. Pero at the end of the day, binigay sa'yo ni God yung tatay mo, pinili ng soul mo yan. Kasi sa spirituality kasi, ang natutunan ko, paniwala namin, ang soul natin, bago tayo bumaba dito sa mundo, play to eh. Play yan lahat. Pinili ng soul mo, ikaw nanay ko, ikaw tatay ko, ikaw friend kita, ikaw kaaway kita. Ituturo mo sa akin yung self-worth ko. Ikaw isa-scam mo ko para malaman ko yung value ng Lahat yan. And then pagbaba dito, lights, camera, action. Okay, play. We're all playing. But at the end of the day, pag nagkita-kita tayo doon lahat, natutunan mo yung lesson. Mahal kita. Soulmate mo yung tatay mo. Lahat yan. So yun yung diba? Pwedeng minsan gawin natin yung meditation na yan. Kung may time ka, puntahan kita or whatever. I appreciate that, boss. Para I 100% appreciate that. And I think what you've told me is something that I have regressed for a while. Because I was just focused on my growth and the growth of what's in front of me, which is my family. But definitely, there's something still to be addressed from the past. Yes. Diba? So I really appreciate you. Tingin ko yan na lang eh. Kasi sa mo ngayon, okay ka na eh. Yung aura mo, yung energy mo, okay eh. Sobrang siya eh. Pero tingin ko yun ang download sa kinikilabutan ako, grabe. Yun yung download sa akin na sabihin ko sa'yo. Hindi ko alam kung... Yun ang purpose mo sa akin, boss. Oo. Okay, sa spirituality kasi, nitong napasok ko, lahat to, yung energy na feel ko yan, yung ko, bukas ako eh. Bukas yung third eye, bukas yung nararamdaman ko yan. Hindi ko nga alam, parang nandito nga yung tatay mo eh. Ganun siya eh, parang dinadaan niya sa akin yung, ako. May may, ramdam mo? Ramdam ko, boss. Ramdam na naman. Andyan siya eh. Andyan siyang weird no? Pero, yun, gusto niyang sabihin niya sa'yo na proud siya sa'yo. Mahal ka niya. And sana mapatawad mo siya. Kahit ako naluluha din ako, pinipigilan ko eh. Pero dumadaan siya sa akin eh. Ngayon eh. Na kaya kailangan iba ang epekto ng tao na buong buhay mo nilook up to mo. Diba? Ako din, yun din ako eh. Mahal na mahal ko yung tatay ko eh. Na-realize ko. Pero hindi ko mahuli yung validation niya. Buong buhay ko, chinase ko din. Chinase ko. Pero hindi ko mahuli. Kahit buhay siya. Pero ngayon, kahit bastos yung anak niya, proud na proud siya sa anak niya ngayon. Parang ganun. So, yun. Yun ang... Sa akin yun na lang. Appreciate ko eh, boss. Okay ka na eh. Ako, masyado kang grind. Okay ka na sa grind, brother. Okay ka na sa grind. Tingnan mo yung resulta mo. Just imagine pag na-release mo to. Sinasabi ko sa'yo, 10x. 10x. Balitaan mo ko Pag nag-10x, balitaan mo ko. Kasi,
ano yan eh, ako hindi na ako naniniwala sa hard work ngayon. Naniniwala ako aligned action. Yeah. Pero ang sa akin, ang focus ko hindi yung podcast, hindi yung negosyo, hindi yung ano. Ang focus ko sarili ko, ang focus ko spirituality ko, ang focus ko araw-araw na ginawa ng Diyos, connection kay God. Through meditation, through prayer, Holistic approach. through ano. Pero ang ano ko naman, God is not there, God is here. Amen. God is nasa puso mo. Amen, boss. Kahit, kumbaga ako, for the longest time, when was the last time I went to church? That was Holy Week ata. Pero honestly, ngayon versus nung nagsisimba ako dati, I've never felt really closer to God. Especially now, na talagang araw-araw nabubuhay ako sa milagro. Nararamdaman ko yung ano. Tingnan mo, nakakasama ko ngayon, negosyante, sino ba ako dati? Diba, nakakausap ko ngayon na bilyonaryo. Kaya ako, yun din, service din. Lahat tayo gusto mag-serve. Salamat, boss. Gusto Na-appreciate ko. Yun. So, May ang aga nun ang aga nun. Umpisa pa lang. No? Oo, umpisa pa lang. Pero ito yung ask ko, ano yung mga paniwala mo dati na iniwan mo na ngayon, bro? Okay. Gandang tanong. Gaganda ng mga tanong mo, boss. Kakaiba. Sa kanya galing lahat yan, Amen. bro. Amen. When I was younger, I thought everything was about money. I thought your value is based on how much you earn, what you wear, and what you drive. And then you realize none of that actually matters. If you don't build good relationships, not just with the people around you, with your family, but also with the Lord. Now, kumbaga parang we're surrounded with content na puro mamahaling bagay, puro mamahaling sasakyan, mamahaling relo. Hindi ko na nararamdaman eh. Na parang ako, it's not something that would make me happy anymore. Kasi akala ko dati nang basihan eh. Pag nakakita ko ng mayaman, na-excite ako. Pag nakakamit ako ng politiko, wow, kilala ko yan. Pag nakakamit ako ng artista, magkakilala kami niyan. But now, it's more of, ano bang value ina-add ko sa mga tao sa paligid ko? And paano ko nag-glorify si Lord habang ginagawa ko yung mga ginagawa ko? Habang binibuild ko yung mga careers ng mga tao around me as well. Yun. So, wala na akong obsession with money. For me, my obsession right now is adding value. Mismo. So, yun, ang number one. Kasi dati talaga, paganda ng kotse, sports car. Diba? Yung mga ganun. Ano din ako, nalulung din ako sa ganun. Yung tipong, lalo na, dati, nasa networking kami. Kailangan naka-sports car. Alam na. Babaliwin mo. Alam na. Ang tawag dyan, papaluwayan yung mata, tsaka papabulayin yung bibig. Yung mga ganun. Ngayon, hindi na ako na. Simpleng buhay lang. Simpleng buhay, pero abundant. Not just with financial, but abundance sa health, abundance with love, abundance with relationship, and abundance of peace. Mismo. Naniniwala ka ba na yung abundance should start with you muna? Yes. Kahit hindi pa sa physical. Yeah. Ikaw muna, maging mayaman ka muna dito. Maging mayaman muna yung galaw mo You bago. cannot give what you do not have. Paano mo mabibigay kung wala ka mismo? 100%. Kailangan sa'yo. Kung wala man, kailangan maniwala ka na magkakaroon. Okay. Ano yung mga false beliefs mo sa pera dati? At paano mo hinil yun? False beliefs sa pera. To piggyback off of what I said kanina, I put priority on people who have more money. Mas may value sila sa akin. Mas pinapansin ko sila. Mas nag-gravitate ako towards sa kanila. But as sabi nga nila pag tumatanda ka, it's not just the experience, but it's also the wisdom. That it's not about the amount of money that they have, but it's about the value that they bring. So, ngayon, hindi na ako na sisilaw sa ganyan. Actually, minsan nga, pag mas maraming finoflaunt, parang mas natuturn off ako eh. Mas napapalayo ako eh. Kaya, I pity. Naaawa ako dun sa mga
sobrang addicted sa bilyon na pera na kinukuha nila at hindi nila Pare, sabihin ko na. Na kinukuha nila sa mga taong mahihirap. Oo, nata. Tapos sila, ganyan. Hindi ko kaya, hindi ko matahim. Kasi pare, lahat tayo tao eh. Lahat tayo tao, lahat tayo may karapatan. So, yun sa akin, yung money should, hindi, ang focus mo hindi dapat money. Ang focus mo is to add value. Yeah, and money, tumulong, no? Yes, and money is just a byproduct of how much value you add. Yes. Yes. So long as you continue to add value, papasok yung pera eh. Di mo pa problemahin, boss. Mismo. Di mo pa problemahin. Mismo. Byproduct na lang yan. Meaning to say, binibless ka ni Lord kasi ang dami mong value na add sa mga tao sa paligid mo. Tama. So yun talaga yung value, giving value. Ako naman, parang yung value is, akin naman, I could call it energy. The more energy you have, kumbaga, commensurate yung money dun sa amount of self-love na meron ka. Correct. Kung gaano mo kamahal yung sarili mo, saan ka ba nagbabibrate? Sa love, sa abundance, authenticity, yung people-pleasing mo. Wala matanggal na yan, ba? boss. Wala yung na sasabihin ng tao. Wala na yan. Ano yung mga people-pleasing habits mo dati? Yung parang kahit imposible nang pumunta, pero pag mayaman or sikat ang nanghingi na pupunta ka. Pero hindi mo naman sila gusto. Pero hindi mo naman sila gusto. Pero dahil baka lang may pera dito, baka lang may opportunity dito, sige na, tsagain mo, tiisin mo. Ngayon, itutulog ko na lang, boss. Oo. Diba? You value your peace now. You value your peace. Tsaka alam mo na kung sino yung para sa'yo eh. Oh, yes. And sometimes hindi mo na mabibilang sa pera yan. Hindi. Sino yung nandyan para sa'yo? Hindi yung pera kasi, yun nga, energy yan. Nakakaawa yung mga taong hinahabol nila yung pera. At one point, I was like that. Ako din. Hinahabol ko pera. Yung isang bagay pala na hinahabol mo, tumatakbo. Kasi hinahabol mo eh. Hinahabol mo siya. Diba? Pero pag nag-add ka ng value or yung energy mo, dun naka towards, yung pera yung mahabol sa'yo. Pabalik sa'yo. Babalik. Same as let's for example, dating. Yung energy mo, binabato mo sa kanya, binabato mo. Lumalayo siya. Simp? Yun yung yung simp. diba? Binabato mo, binabato mo. Umalis siya. Magbabato ka pa ng mas malaking energy. Habulin mo ubos ka na. Pero hindi, yung energy na yun, dapat ibato mo pabalik sa'yo. Pabalik sa'yo. Then, dun siya. You cannot give what you do not have. Mismo. Ikaw muna. Ikaw muna. Ano yung mga habits mo na ginawa mo para ma-achieve mo tong lahat na to? Ano yung mga habits mo, bro? Yeah. I write everything down. Okay. My goals, I write it down. And I remind myself every day by putting it in front of me. Because if I know what I want to achieve, my actions based on what I wrote down will lead towards what I want to achieve. Nakalagay na yan. Naka-vision board na yan sa mga pader ko. Tapos, hindi ko kakalimutan na i-remind din yung sarili ko, and my team would attest to this. Meron nakalagay doon. Wake up early. Exercise. Give time to the wife. Give time to the kids. Hindi pwedeng wala. May reminders always. Parang toothbrush mo na, no? Oo, boss. Hindi pwede. Kung kaya ko magbigay ng ilang oras sa negosyo, dapat equally may binibigay ng oras sa pamilya. Non-negotiable yan, boss. And that's the reason why I always tell the team, boss, fast is slow, slow is fast. Kakamadali mo, babagal ka. But when you decide to slow down and be intentional, dun ka bibilis. Mismo. So when I slowed down and valued everything around me, dun bumilis lahat. Kasi minsan, kakamadali mo, nakakalimutan mo lahat, dun bumabagal eh. Walang sumusuporta sa'yo na sumasama loob mo. Kung anong mga negative thoughts pumapasok sa isip mo, ganyan. Bumabagal. Sa kagustuhan mong bumilis, bumabagal. Kaya I always keep myself grounded and I always tell myself, fast is slow. Slow is fast. Lalim nun. Can you expound more yung fast is slow, slow is fast? Sige, boss. I think, especially at this point in time where social media shows us na parang overnight success,
every time na mag-scroll ka ng reel, overnight success, overnight success, overnight success, that we tend to envy the things or the people that we see on social media. Yes. Na mamadaliin mo. Oo. Na papatayin mo yung sarili mo para madaliin at makuha. And then the more you try to grind and just mamadaliin, the more parang nawawala. Just like what you said kanina, the more mong habulin, the more siyang tumatakbo palayo sa'yo. So kakamadali mo, bumabagal yung progress mo. When I say slow is fast, di naman sa pinipilosopo natin na babagalan mo lang. Oh, sabi ni Paul, bagalan natin. Hindi naman ganon. Focus on what's important. Tanggalin mo lahat ng noise and just focus on what's important. Slow down and make sure you focus on that. Magugulat ka, it builds momentum. To add to that, boss, for the past 10, 15 years that I've been trying to go into business, boss, minamadali ko. May business ako dito, may business ako dyan, kailangan may ganyan, invest dito, invest dyan. Lahat nun bumabagal kasi wala kang focus. This is the only time which I focused on one business, which is FinCotton. Doon ako bumilis. Yun nga yun no? Yun the power of focus Yes. Ngayon ako naniniwala. Dati nung bata ako, hindi. Babagalan ko pa. Gusto natin mabilis. So pag mayroong opportunity mag-invest dito, invest dyan. Pag ganyan, trade dito. Tapos sabog. Tayo ng business, ganyan. Tapos mapapagod ka, kakamadali mo, bumabagal ka. When I decided to slow down and focus on one thing, dun pumutok. Tapos gumaling ka ng gumaling dun sa one thing na yun. No? Ngayon, kilala ko for one thing. Shoes. Fast is slow. Slow is fast. Agree din ako dyan Kasi ako dati ganun Ang daming gawin mo to. Pero ako, nandun ako sa... Wala akong pera ngayon. Ang ano ba meron ako? Meron ako yung kakulitan ko. Yung content. Yung ibubuhos ko lahat ng energy ko dito. Ngayon, binuhos ko na. Doon lang. Na, umu-autopilot na, unti. Doon ko na ngayon binubuo yung paisa-isa, yung nasa labas. Totoo yan. Once you get the stability and you have the money to invest, dun ka mag-invest. Yun. I agree with that. Because that's what you call in finance, because I'm from finance, wealth preservation. Kasi syempre, pag marami ka ng pera, subject for inflation and interest rates and whatsoever, Mismo. kailangan mo nang i-preserve siya rather than it devaluates because it's just liquid Mismo. cash. Diba? Diba? Tama. Galing nun. So yun, boss, ako lagi kong pinapaalala sa lahat. Fast is slow, slow is fast. Ano yung pinaka-skill na in-improve mo sa sarili mo para ma-achieve mo kung nasan yung kumpanya ngayon? Yung pinaka-finokus mo sa sarili mo, sa loob mo. Hindi sa business, sa loob mo. I have ADHD. Same. Oh. So, focus is a very difficult thing to work on. Because you tend to just be all over the place. Utak mo makulit. Oo, makulit utak mo. Ang nagawa ko sa sarili ko is, though makulit yung utak ko, dahil isa lang yung ginagawa ko as what I said kanina, kumukulit lang yung utak ko on one thing, which is eto. Kasi nga, dati talaga, kahit saan, basta kung saan yung, boss next shiny object. Uy, yung mga kaibigan ko may pera dito, dyan tayo. Uy, yung mga kaibigan ko may pera dito, dyan tayo. Ngayon, kahit gaano pa ako baliwin sa kinikita mo dyan. Di bro, okay na ako, dito lang. Focus ako dito. I have my own pace. I have my own thing I'm doing. And I know that if I focus on this and I don't look at anyone else, I don't compare myself to anyone else, I will reach my goal. And walang bahid ng inggit sa kahit sino. Basta focus lang. So nangyari, napapasa ko sa tip. Focus. Because I have people, shout out dun sa isa namin tao, may ADHD din. Sabi ko sa kanya, tuturuan kita. Di ba? Nagagawa niya ng paraan. Ang tao pag may ADHD, pag na harness, brother, pinakamalakas Di ba? We are a different breed Mismo. Di ba? Pero pag na harness yan,
Ang lakas, sobra. Kaya nga siguro ako naging banda naging content creator. Kasi nga yung ADHD ko, yun Gusto mo gawin lahat Oo. Diba? Tapos hindi ka napapagod. Oo. Yun siya. Kasi yun nga, kakamadali mo. Laging, mabagal. Tsaka walang pumuputok. Yes. Kasi you spread yourself too thin. Diba? Pero, naniniwala ka ba na, siyempre, like for example, like sina Henry C. mayaman na sila, di ba? Tanggalan mo sila ng yaman ngayon, kaya nilang yumaman ulit bukas. Agad. Di ba? Agad. Kasi skill siya, tama? It's the skill and the mindset. So ikaw, for example, ibabalik kita dun sa empleyado ka ulit, OFW. Ano yung steps na gagawin mo para makabalik ka ulit dito? Yeah. I always tell people, work hard on your job. Sorry, let me repeat that. Work hard on your job, work harder on your dreams. So, never be unfair to your job. If your schedule is 9 to 5 or 8 to 5, work your best while you're there 8 to 5. But boss, there's 6 to 11. Totoo. Na sobrang daming oras mo pa na pwedeng i-google sa gusto mong i-build. Consistency between those hours will lead you to success. Kailangan lang consistent ka. Work hard on yourself, work hard on your job, but work harder on your dreams. So, syempre, kikitain mo yung sweldo sa trabaho para mabuhay ka. Pero wag mong papabayaan yung sarili mo na hindi mo tinatrabaho yung pangarap mo. So everyday grind ka. Ngayon, sabihin, nakakapagod naman yun, parang hindi naman healthy. Hindi rin. Ano bang ginagawa mo pag umuwi ka? Nunod ka rin naman, umiinom ka naman, kung ano-anong ginagawa mo. Ganun din It might as well, since kung kaya mo mag-ML, kung kaya mo mag-scatter, di ba? Kaya mo rin mag-grind. So rather than focus your energy on those things, focus ka na lang sa growth mo. No matter how long it takes. Kasi kumikita ka naman sa trabaho. Tama. Aabot ka rin doon. Tsaka yung mayaman nga daw doon sa 6 to 11. Yes. Aabot ka sa point, then pag umabot ka na, yung 6 to 11, mas malaki na sa kinikita mo sa 9 to 5 or 8 to 5, ba't ka pa mag 8 to 5? Then yung 6 to 11 mo, yun na yung 24/7 mo. Oh, di ba? Yun na yun. Kailan yung mo nun? Dapat twice na yung kinikita nung 6 to 11 mo bago ka umalis sa trabaho or thrice? Ano ba? Walang rule, boss Depende sa sitwasyon mo May sinusuportahan ka ba? Wala? Bata ka ba? Matanda ka ba? Ano bang demand ng negosyo mo? So, I think yun din yung kailangan maintindihan ng mga taong gusto rin magnegosyo They're looking for that fixed blueprint for how they want to achieve their idea of success. May kanya-kanya tayong blueprint So I can't really suggest, is it 2 times? Is it 3 times? May iba nga, kalahati lang, okay na Mismo. Kasi pag nangalahati ka na, then sabihin mo, half of my time, ito yung kinikita ko. Pag full time ko na, di katumbas na. Depende. Pero ito lang masasabi ko, boss. Pag nag-decide ka mag-full time, ito ang pinakamalinan lahat, nagfo-fulling time. When you say fooling time, what do you mean? Yan, kasi syempre, quit na sa trabaho, pagod na pagod sa trabaho. Magne-negosyo na ako, full time na ako sa negosyo. On the first day na nag-full time sa negosyo, nag-fulling time, kasi bakit time freedom daw? Walang time kalokohan freedom. Yun. Time freedom is in the end. Mas triple yun. Mas triple ang sipag. Wala nga day off Kaya nga fulling time. Hindi finu-fool around kaysa nagtatrabaho to grow the business that they built. Tumatambay, pumipetics. Nagko-coffee shop. Kunwari may ginagawa pero nagpe-Facebook lang. Nag-guilty rin ako dyan dati. Ginawa ko yan nung bata-bata. Fulling time, boss? Yan din ako. Pero kulang. Pero kasi at that time, wala naman akong mentor. Correct. Hindi ko rin alam yung Swertihan gagawin ko. din kung may mentor ka. Yes. Ngayon, tsaka siguro, hindi pa nga talaga siguro ko ready at that time. So ngayon, siguro kaya yung mga ngayon binibigay kasi ready yung vessel mo Correct. Ready yung, kaya mo nang i-handle. Eto boss, ako naman may sasabihin sa'yo. Naniniwala din ako dito and I'm sure you believe in it. Who you are right now and what you've achieved right now is just the right timing for you. Yes.
Not too early, not too late. Kung Yes. ano yung nakuha mo ngayon, yan yun. Kasi kung nakuha mo yan nung bata ka, baka mabilis din nawala sa'yo kasi hindi mo alam kung paano alagaan. Kung nakuha ko ito nung 24 ako, wala na. Ubus sa babae ito. Correct. Yun yung ubus sa bisyo yan. Kaya nga ako, boss, minsan, pag kumakausap ko yung mga young influencers na medyo too much on the money side, too much on the, dapat ganito ka, dapat ganyan ka, dapat ganito yan. I hope and pray and wish that at some point, you know, ma-build din yung wisdom nila. Mismo. Kasi hindi pa sila nakaka-experience ng... That's what I worry for them. And if you haven't experienced that, hindi mo alam kung paano poprotektahan yan. Pero sa akin, way ni God yun eh. Yes! Kailangan mong dahanan. Good thing tayo, dinadanan na natin. Oo. Way ni, kaya nga ako alam kong anytime eh. Yes. So, Pwede ulit natin dahanan, boss. pero ito kasi yung, ewan ko, na-discover ko lang to on one of my meditations eh. Si God, gusto lang niya maging humble ka. Maging humble ka. Gusto niya yung love mo eh. Correct. Gusto niya yung ano mo eh. Pero pag mataas ang pride mo, nadidisconnect ka sa kanya. Bababa niya yan. Parang ibaba niya yun. Ibababa niya yan. Wawasaking ka niya. Bababa niya yan. Kasi kailangan mong mawasak. Oh. Pag humingi ka ulit naman sa kanya, bibigay naman niya ulit. Tama. Tama. So anong point? Para hindi ka niya pabagsakin, tapak mo yung paa mo sa lupa. Correct. Balik mo palagi. Pero tingin ka sa langit. Correct. I agree 100%. Yun siya yung na-discover ko ngayon. So ako laging, Brian, sikat ka na. Mga ibang friends ko. Ako lagi, sinasabi ko, well, to be honest, siguro nga, humble na talaga ako ngayon. Hindi ko siya nararamdaman eh. Parang feeling ko normal lang ako. Tapos lagi ko na lang sinasabi, nakakalabas pa ako ng bahay. So hindi ako sikat. Hindi ka pa dinudumog? Hindi naman, hindi. Pag mga car show, mga may gano'n na. Or yung mga masa malls, oo. Pero yung mga normal na, hindi naman, nakakalabas kang bahay. So hindi ka sikat. Ang sikat, si Michael Jackson. Yan. Yung hindi nakakakalabas ng bahay, hindi nakakapag-coffee, hindi nakakapag Na Bieber. Oo, Mga ganyan, diba? no? Yun nga lang, pag magsosogo ka, magmamas ka. Joke lang. Bawal, mauuli. Antindi. Ba't ka nakamas? Basta. Kulit eh. Yun. Tama. Pero yun eh. Yun talaga eh. Tsaka, kailangan matutunan mo ring i-guard yung reputasyon mo. Oh yeah. Reputasyon mo na... Kaya nga ako parang natawa ako eh. Pag na-meet ako ng mga tao in person, tangina, ang layo. Ang layo. You met me, you know my energy now. Yeah. Malayo. Actually, yung pinapakita ko ngayon, yun talaga ako. Yun talaga yung behind all of the kabastusan na ginagawa ko sa channel. Ito talaga ako. Yeah. It's just that, kumakain ako dun eh. Ginagawa ko. Pero pag panonoodin mo naman, hindi na naman siya kumbaga ini-inject ko na rin unti-unti yung wisdom. It doesn't reflect who you completely are. Yeah. It just reflects a certain part of Role siya. what you enjoy doing as well. Yeah. Oh, role siya. Pero honestly, lahat ng babaeng pumunta dito sa studyong to, umuwi sila. Lahat sila may wisdom, may may mga iba nagising ako, may mga ibang hindi. Pero at the same time, nataniman ko. Diba? Hindi nung iniisip nilang tanim pero yung nataniman ko ng kaalaman, ng wisdom, ng na bakit mo ginagawa yan? Tama. Na hindi, kasi yung karaniwan ng mga babaeng umuupo dyan, pag nag-guest, hindi nila alam yung worth nila. Look how God works in mysterious ways. Right. Hinaharap niya sa akin lahat yun. Yung mga hindi nila alam yung worth nila. Hindi nila alam na walang presyo yung... Pero hinahayaan lang nila. Na kasi kailangan. Kasi ganito. Pero pag na-realize lang nila na yung pera, madali yan kung maayos ka. Correct. Pero hanggat hindi mo binibigay yung self-worth mo, hindi mo minamahal sarili mo, yung pera, lalayo sa'yo. Correct. For you to get value, you need to be of value. Yun nga. Be of value. Bigyan mong value sarili mo. Diba? And these women, they're all valuable, boss. To.
Hindi nila na-realize yung role nila sa mundo kapag iwan. Daming lost ngayon. Sobra. Nakakalungkot. Ako, personally, when I meet yung mga ganyan yung roles, I give as much respect as I can. Yeah. Because I believe that ang dami nilang sinasacrifice to just be able to provide. And all, kumbaga parang they grind the same way as we do. Diba? So I appreciate them as well. And then, sometimes you just have to tell them you appreciate them. Yun. Ano talaga eh. Tsaka kaya nga ako minsan, dati ganun ako na parang, tangina ba't ko respeto yan? Hindi nga niya nirespeto sarili niya. Pero ako ngayon, tawagin niyo man akong tanga or whatever, pero andun ako sa point na I think everyone deserves the same level of respect. Yes. Regardless of ugali, 100%. regardless of kakupalan mo 100%. or everyone 100%. Deserves it. Hindi siya privilege. Lahat Respect. kailangan i-respeto mo. Boss, Kahit can I tell puta you pa yan something? That's one of the most important words for me. Ako din. Respect. Kaya nakatato sa dito ko yan eh. Talaga. Respeto. Very important sa akin yan. Sa Pag nawala tatay ko. yan. Sa tatay ko, yan ang pinagtatabahuan ko sa kanya for the Yung longest time. Respeto niya. Yes. For me, respect is one of the most important words for me. That's why every time I meet someone, I treat everyone with respect. Ang ganda nung ginagawa mo. Kasi you treat them with respect, babalik sa'yo eh. Yes. Kung, Sabi nga nila, respect, ano yun? Gets. Oo. Gets big. Pero sa akin, Respect regardless you don't respect diba, me, I'll respect you. Correct. Hindi mo ibalik sa akin, okay lang. Yeah. Diba? I'll move on, I'll bless you. Basta at least whatever you throw to the universe. Yeah. Babalik at babalik sa'yo. Pag Hindi alam man mo dun sa person na binatuhan mo ng respect niyan. Pag alam mo yun, hindi ka naman talaga nawawalan eh. Yeah. Sa mundong to, hindi ka nawawalan eh. Lahat ng binibigay mo, binabalik ni universe yan. I agree on 100%. Might be sa anak mo, might be sa sa health mo, Oh, yeah. sa mo. Lahat yan. Hindi, ang tao nakatingin sa pera eh. Correct. Pero hindi nila nakikita yung abundance na, nakakalimutan nila. And Sobrang ako blessed boss, ko. I like what you said. I make sure that I guard my heart and I make sure that the energy I throw out to the world is positive because that's the energy I want my kids to also receive. Diba? Iniisip ko yan, araw-araw. Di ba, boss? Tama. Totoo yan. I agree with you, boss. So ikaw, anong tingin mong sa generation ngayon, especially mga lalaki, ano yung one thing na dapat nilang baguhin sa sarili nila? Sige, ayusin ko po. Kasi para sa inyo to, mga kalalakihan. Yan. At kung meron man mga kababaihan na meron mga asawang lalaki, Pwede rin. ipakita nyo to sa mga lalaki. I think especially us Filipino men, young Filipino men, we how do you say this? Hindi natin nabibigyan enough importance yung pagiging seryoso sa buhay. A value of a man is determined based on how much value he gives to his family and the people around them. And that's the reason why pag meron grupo ng mga babae na nagkakausap at napag-uusapan yung isang boyfriend o yung isang asawa na walang ginagawa, Nagkakakumpare. tinitira ng lahat. Oo. So tayo bilang lalaki, wala kang choice. Yes. Kailangan mo mag-provide. Kailangan mo magseryoso. Regardless of love. Regardless. of reciprocation. Yes. Kailangan mo magseryoso kasi society, doon tayo nasusukat eh. And at the same time, hindi lang sa nasusukat, kung mahal, actually regardless nga, di ba? Pero kung mahal mo yung mga tao sa paligid mo, magsiseryoso ka eh. What's the point of living if hindi mo naman siseryosohin yung mga bagay sa paligid mo? Kaya nga marami, sa dulo, pag namatay na, sasabihin, sana nagseryoso yung ganyan or sana ganito, sana ginawa niya ganito, sana ganyan. Huwag mo nang paabutin na naging sana ka na lang. Diba? Mismo.
kailangan mo magseryoso. So bilang lalaki, kailangan mo mag-provide, kailangan mo mag-add ng value. Does it mean you toil under the sun and magpaalipin? No, that's not what I mean. I'm just saying magseryoso ka. Kung palagi kang TikTok ng TikTok, kung ano nung pinapanood mo, mga sumasayaw na babae, ganyan, anong value na add mo sa sarili mo? Mismo. Kung may cellphone ka nga ngayon, hindi kayo mayaman. Correct. May cellphone ka nga ngayon, puro nakaubad naman tinitingnan mo. Oo. Diba? O may cellphone ka nga ngayon, sugal ka naman ng sugal. Yung mga may-ari ng sugal, yun yung mayaman, hindi ikaw. Mismo. Kung gusto mong sumugal ka sa sarili mo. Grind. Work on yourself. Learn a new skill. Focus on that new skill. And let me tell you, 1, 2, 3, even 10 years, maabot mo yan. Kailangan mo lang magseryoso at kailangan mo mag-umpisa ngayon. Yun lang sasabihin ko, boss. Okay. Nice. Nice. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Sa mga ano naman, ano yung pinakamabigat na lesson na natutunan mo sa business? Wow. Sabihin ko ba? Naakala nila ganito pero hindi pala. Parang ganun. Okay. Magtira ka sa sarili mo. Okay. Always leave something for yourself. Kasi pag naubos ka, lahat ng gusto mong suportahan, mawawalan din. Kasi ikaw yung nawala eh. Again, goes back to self-love. Yes. You cannot give what you don't have. Yun talaga yun. Ikaw muna bago sila. Taking care of yourself is glorifying the Lord. Binigay sa'yo yan eh. Binigay sa'yo ni Lord para alagaan mo sarili mo. Ba't mo pababayaan? Kingdom of God. Amen. Diba? Ito yung kingdom of God. Yes. Yun. Seek ye first the kingdom of God and everything shall be given unto Will be you. added unto you. Yun Correct. yun. Kaya Tama. pagising, thank you. I seek ye first the kingdom of God. Alagaan mo sarili mo. Diba? So magtira. Hindi pwedeng lahat bigay. Mismo. Kung kaya mo magbigay, go ahead. Oh. Ikaw ang kaya mo na ngayon eh. Boss naman. Kaya mo na ngayon. Pero kasi, hindi lang, ang pagbibigay naman, hindi lang pera eh. Pwedeng knowledge, pwedeng wisdom, pwedeng time. Mentoring. Oh. Correct. Yung, Pero kailangan mo rin piliin kung sino mini-mentor mo. Hindi pwedeng kung sino-sino lang. Kasi may iba, sayang lang sa oras, di naman binavalue yung binibigay mo. yung mga staff mo, Yes. grabe yan. Yung mga tinuturo mo, Correct. yayaman sila dyan eh. Correct. Sabi ko sa kanila, boss, hindi lang ako yayaman dito, lahat tayo. Hahatiin ko to. Aabot sa point, maabot natin yung mga bagay na hindi mo na-imagine beyond your wildest dreams. Basta trabahuin natin together. Treat it as your own business. Nakikita ko naman sa'yo, hindi ka madamot na tao sa energy mo, sa ano mo. Ayun. So, any last message mo sa mga nanonood sa atin, brother? Last lesson or whatever? Siguro for our viewers and listeners, no, siguro what I would impart to you guys is if you feel lost, if you feel like nothing's going on with your life, sakto yan para sa'yo ngayon. Kasi may tinuturo si Lord. When you ask something from God, if you ask for abundance, isasalating ka muna niya. When you ask for peace, guguluhin ka muna niya. Aray ko. When you ask for love, aalisin niya muna yung pagmamahal sa'yo. Sobrang totoo. So, kung ano man yung nararanasan mong hirap ngayon, it's part of the journey that God has assigned you. Buhatin mo yung krus na yan. Pag pinagpatuloy mong buhatin yung krus na yan at nagtiwala ka, and I always say this, Lord, I don't know why I'm carrying this cross. It's so heavy sometimes, and sometimes I cannot carry it, but I will trust you and I will leave it up to you, and I will carry this cross until I cannot anymore. But I know because you're supporting me, hindi ka papayag na mabitawan ko to. Tutuloy ko lang.
follow the script that the Lord has given you. And it will happen at some point. Pero kung ano yung pinagdasal mo, ibibigay muna niya yung kabaliktaran para ma-value mo pag binigay na niya sa'yo kung ano yung dapat sa'yo. So kung baon ka sa utang, wala kang pera, galit sa'yo yung mga mahal mo sa buhay, pinagdududahan ka, pinagchichismisan ka, this is the perfect time for you to reflect and work on yourself and keep the faith. All the more that you need to keep the faith. Ngayon mo kailangan manalig sa Diyos. Totoo. Na pag nagawa mo yon, there is always light at the end of the tunnel. Always. Always. And yung light na yun, si God yun. Hinihintay ka lang. Hinihintay lang niya na ma-learn mo yung lesson na yun. Same language, yes. Boss. So yun. Keep moving forward. Fail forward. And leave it all to God. Tiwala lang. And then, like and follow, share, subscribe kay Tio Bry. Pabutin natin ng 100,000 subscribers. Pero hindi, gusto ko muna ikaw. Ikaw muna. Kasi promote mo naman kung ano yung gusto mo i-promote, Sir Paul. Right. Yung socials mo, yung sneakers, yung ano. So if you want to follow me on Facebook, Instagram, or TikTok, just look for at Paul C. De La Fuente. For FinCotton, at FinCotton Sneakers, you'll find us. And if you have any relatives abroad that you want to promote our shoes, sabihin mo lang, they can visit fincotton.shop. We can deliver anywhere in the world. Ang promise ko kay Tio Bry, next time kung bumalik dito, meron na kaming warehouse sa Amerika at sa iba't ibang mga bansa. And hopefully we have physical stores when we get back here. Itaga mo sa bato. But I do all of these things so that when we get back home in the Philippines, we influence people of influence to change what's going on in the country. And I promise you, I guarantee you, supportahan nyo lang ako. Maabot natin yan. Yes, I like it. I like the vision. I like the passion. Thank you, Paul. Yes, thank you boss. sa pag-ano mo. Maraming salamat. I appreciate you, boss. Sobrang appreciate kung in-invite mo ako dito. Ang sarap. Nahil mo pa ako. Hindi pa. May ano pa ako. May session pa ako. Unti pa. And I hope we get the chance to have may na-release coffee. ka kanina. Oh, yeah. Let's have coffee. Yan. Maraming salamat nga pala sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. At kung gustuhan nyo naman, may natutunan kayo dito sa amin ni Sir Paul. Lalo na kay Sir Paul, ang galing-galing. Mag-follow kayo, mag-subscribe kayo dito sa channel. Help me reach 100,000. Siyempre sa Spotify din, pakinggan nyo. Mag-comment kayo, mag-like. Diba? Again, this is Tio Bry. Ito ang Do You Think Podcast. At kasama ko si Sir Paul. See you on the next video. Yun lang. Shout out Miss Gigi.